Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng galing banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na ustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng Senate Blue Ribbon hearing under Senate President Cayetano is bogus according to Minority Bloc Senator Gatchalian. Ayon sa dating Minority Bloc led today by Senator Gatchalian as elected Senate President pro tempore or acting Senate President and appoint committee leaders ay bogus ang Cayetano, bogus ang Blue Ribbon Committee ni na Senator Cayetano at unofficial at unauthorized ang hearing na kanilang isinagawa. So, yun, ito yung ating tinuhayang issue ngayon na yung kaguluhan sa issue sa Senado na nag-aagawan sila ngayon ng leadership. So, dinideklara noong paksyon ni na Senator Gatchalian na unofficial, invalid Senate Blue Ribbon Committee na hearing nung nakaraang Thursday ni na Senator Cayetano. So, nagkaroon ng quorum sa Senado yesterday prior to the hearing in Thursday at sa quorum nakabuo sila ng 12 senador to make it official business ng Senado at magawa ang mga nais nilang gawin sa Senado kagaya ng paglalagay ng leader or Senate President at paglalagay ng mga leader sa bawat committee. So yun. Ayon sa side ni na Senator Gatchalian ay sila na ngayon ang lehitimong leader ng Senate base sa quorum at ito di umano ay makakonstitusyon. Nais silang ipabati na ang anumang gagawin ng side ni na Senate President Cayetano ay illegal in conducting hearing, etc. etc. So yun, kiniklaim ngayon nung dating minority 11 sa quorum nila, nag-quorum sila nitong nakaraang Wednesday ata yun. So nag-quorum sila, dinadahilan nila absent 2 days sila Senator Cayetano na mayroong hearing na darating do sa Thursday. So bago nag-quorum sila Wednesday, doon sa quorum inelect nila yung mga sarili nila para maging president. So dumagdag si Senator Chis Escudero na nasa side ni na Cayetano, Senator Cayetano na nag-change noong mga nakaraan na para palitan si Senator Soto. So 13 sila roon. So ngayon ay umattend siya doon sa nung Wednesday. So nakabuo ng 12. Doon sa 12, they put it as ginawa nilang ito ay isang valid quorum, yung 12. Doon sa 12 na yun, gusto nilang ipagpatuloy yung mga gawain ng Senado. So para mapapatuloy, halimbawa yung pagpapasa ng mga batas, so kinakailangan nila na mayroong presiding officer. So nagluklok sila ng mga sarili nila as presiding officer si Senator Gatchalian, niluklok nila to be preside. Tapos naglagay na rin sila ng mga committee leadership. So ngayon ginagawa nilang ito ay isang lehitimo at installed official na ngayon ng Senado. So sila na ngayon ang sinasabing mamumuno because of the quorum. Sa ginawa nila ng mga sarili nila without facing the others na dahil absent hindi pumapasok. So para din nila ay inactive at saka sinasabi rin nila ay 222 na sila ngayon. Kasi nga yung dalawa inactive lang dahil yung isa may hinaharap na mga legal case yung dalawa. So they put it as 12 lamang because of the 22 numbers. Pinapaliwanag nila. So ngayon ay ayon sa side ni na Senator Gatchalian ay sila na ngayon ang leader ng Senate base sa quorum
at ito di umano ay makakonstitusyon. Yan, sa nais nila ipabatid na ano-anong manggagawin na side ni na Senate President Cayetano illegal in conducting hearing, etc. etc. So ang panig ni Senator Cayetano naman ay sinupalpal ang nais ni Senator Gatchalian o yung side nung nag-quorum na pangaharan sa kanilang official ang hearing nila at sila itong sinasabing invalid na Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Tulfo na itinalaga dito sa quorum. So sinupalpal ngayon ni Senator yung majority na nag-hearing noong Thursday kina faction ni na Senator Cayetano na yung quorum na 12 ang siyang bogos at invalid doon sa na siyang namumuno ng Senado. So ang lehitimo ayon kay na Senator Cayetano ay silang 13 na pumalit kay Senator Soto at hindi yung 12 na nag-quorum. So sila ay lehitimo sa kanilang hearing as ay leaders nung Senado because of the 13 majority na doon sa isang session na nakaraan para palitan si Senator Soto. So ngayon ay gusto na sila palitan for the 12. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang panahon. Sa isyong ito ng Senate Blue Ribbon hearing under Senate President Cayetano is bogus according to Minority Black Senator Gatchalian sa quorum na ginawa nila. So ang ating pananaw sa isyong ito nagpapalit ng bagong Senate leadership sa pamamagitan ng quorum at ay hindi tayo sumasang-ayon sa isinagawang ito para palitan na muli ang Senate leadership from majority black of Senator Cayetano side na tuloy-tuloy. So hindi tayo sangayon doon sa quorum na yun na gano'n na lamang palitan yung leadership ng Senator Cayetano through the quorum. At ang dahilan, absent sila ng 2 araw at saka ginagawa na nila na sila ay parang imbalido na sa 2 araw na absent at pangatlo ay yung 2 senador na kakampi nila ay idle din because of legal case na kinaharap. Nakakulong ngayon si Senator Estrada, Jinggoy Estrada at large naman si Senator De La Rosa. So sa side nila 24 lamang to 22 na ang active na senador na magharap sa mga session. So yun ang kanilang side. The quorum is majority in the Senate para palitan na ngayon ang leadership. At nagbotohan sila sarili nila at hindi kaharap yung mga ibang mga senador para masabi nilang sila na yung mga majority. So yun, pagpatuloy natin. So ang malinaw na pagpapalit ng nakabuo ng 13 senator para palitan si Senator Soto nito mga nakaraang mga araw ang siyang lehitimo at makakonstitutional nagpapalit ng liderato ng Senado. So ang nangyaring quorum na minority solid 11 with Senator Escudero na napadagdag pumasok ng araw na yon ay hindi pa ito official as installed Senate President changing the acting Senate President at dapat 13 votes regardless of number in 24 senators. Kaya ang 12 senador ay hindi pa official in quorum kaya dapat majority or 13 members kagaya ng nakaraang botohan. Even complete sila, majority win sa ating pangunawa sa Constitution. So yun. So yung nangyari na quorum, nagbotohan sila ng sarili nila, hindi pa rin yun ang sinasabing mayorya na sinasabi rin ng Constitution para maglagay sila ng permanently installed na presiding officer or mga presiding officer ng Senado as President at ng Senado at mga committee nila. So doon sa araw na yon ay kung gusto na ipatuloy yung siguro na trabaho ng Senado ay doon sa araw na yun lamang sila maaaring mayroong presiding officer para ipagpatuloy yung iba dahil absent nga, but not as to install
ay permanent Senate President and permanent, anong tawag doon, mga committee leader, para siya maging permanenteng leader ng Senado. So dapat ay hindi pa yun yung sinasabing mayorya, because the majority is, sa bilang na 24, ang majority 13. So ngayon dapat magharap-harap sila, or else dapat yung umattend doon sa quorum 13. So kung 13 sila na magkakakampi, kahit magharap-harap yan, panalo pa rin sila. So ngayon ay hindi po pwedeng 12 kasi hindi pa rin majority yun, dapat 13 to be equal. So ngayon kapag nagharap-harap yan sa isang session, ay dapat ay kapag yan ay nag-initiate ng panibagong pagpapalit, so dapat mayorya. So ngayon ay deadlock yung kung halimbawang si Senator sino ba to? Si Senator Escudero ay kumampi na doon sa 12. So ngayon ay kung halimbawa nagka-session, ay doon malalaman ngayon kung magpapalit kung sino ang tunay na dapat manalo. So ngayon ay ganito ngayon ang ating pagpatuloy natin. So ngayon ay hinaharang ng majority bloc ang Blue Ribbon Committee ni na Senate President Cayetano, kung saan ang testigo na kanilang inanyayahan ay magsisiwalat ng korupsyon labang sa ilang senador ng minority, etc. So yung hearing na gagawin ni na Senator Cayetano nung Thursday, may isisiwalat yung mga witness nila laban dun sa ilang senador ng minority. So yun. Kaya ngayon nagkumuhog silang palitan yung leadership at gawin nilang bogus ito kasi may isinisiwalat sila laban dito sa sa minority na senador. So ngayon sabi na invalid dyan, kami ang totoo nung maglagay sila ng mga sarili nila bilang leader. So hindi kayo valid, kami ang valid according to them because of the quorum. So yun, kaya malaking pagtatalo yung quorum na yan kung sino talaga ang tunay na mayorya para maging liderato ng Senado. So ngayon ay so dun sa pang-aarang na yan ay we hope makatotohanan ng siniwalat nila o naimbestigahan sa hearing noong Thursday at dapat na ituloy ang investigasyon para sa katotohanan doon sa sinasabing iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. So sino man ang magliliderato ng Blue Ribbon Committee. Ngayon ay sino ba ang dapat na humawak ng Blue Ribbon Committee? Yung kina Cayetano ba o yung bago? So yun. So kasi dapat ay there must be a permanent presiding officer, majority according to the Constitution, para siya yung magli-leader at lahat ng mga committee na gustong ilagay. So ngayon ay yan yung nangyari, nagpuro kasi absent So sabi nila absent kayo 2 days. Parang ginagawa nila sila ay mga inactive. So sila na ngayon ay nagboto ng sarili nila. Kami na ay siguro sabi nga nung ilan ay yun daw dapat dong araw na yun ay saka lamang sila pwede lamang sila mag-preside ng sarili nila sa quorum. Kaya pagpapatuloy na bis, hindi para palitan yung mayorya na nananalo noon kasi hindi pa naman sila majority. Dapat magharap-harap sila para makita kung sino tunay na majority. So yun. So ngayon, under the Constitution or any legal and rulings, sino ang totoong liderato ng Senado ngayon? Ang panig ni na Senate President Cayetano o panig ni na Senator Gatchalian? Sino ang according to the Constitution and legal rules na para diyan na magiging leader ng Senado? So mahalagang madesisyonan ito sapagkat mahalaga ang Blue Ribbon Committee hinggil sa mga usapin laban sa mga corrupt na mga opisyalis ng bansa. Sino sa kanila ang dapat maging committee? Share ng Blue Ribbon Committee. Maliban dyan ay pagliliti sa impeachment trial ni VP Sara. So yun, sino ba yung tunay na dapat na maging Senate leader diyan base doon sa rulings sa Constitution at doon sa mga
ah, ah, existing Senate rules. So ang sinasabi ng konstitusyon, majority. Pwede kang mag-quorum para ituloy yung mga kung halimbawa ay walang mga senador. So dapat ay magkukurum ka para doon sa official business. So ano ba yung official business na yan? So, yan. Ano ba yung kukurum na yan para sa official business? Ano ba ang official business ng senador? So ngayon, ating boses sa Monday o next week magkaroon ng session o mag-resume na ng session ang lahat ng senador at doon pagdesisyonan nila na magkakaharap ang totoong dapat mamuno sa kanila in permanence. So magkaroon sila ng paghaharap at kanilang ipamukha sa isa't isa ang legality at constitutional mandate of leadership sa Senado o even magbotohan uli sila ng bagong leader. So yun. So sana next Monday magharap-harap sila. Next week hindi para tingnan nila kung sino talaga ang dapat na leader sa kanila. Yung nakahaya na sinasabing Senate investigation na gagawin ni Senator Tulfo sa Monday, ipagpaliban na lang muna nila yan. At magkaalaman sila sa Monday, mag-session sila para mag-alaman sila kung sino ang dapat na mag-hearing, sino ang Senate President mag-preside. Pamukha nila sa isa't isa kung sino sa kanila ang constitution, buo sila. Dapat ganon. Para magkaalaman, yun ang dapat na ipakita nila sa taong bayan. Hindi yung nakapokus sila sa Blue Ribbon Committee regarding kung sino yung mga tiwalay sa blood control. Ayusin muna nila yung leadership muna nila bago sila imbestiga regarding doon sa mga tiwalay sa Blue Ribbon. So yung munang ayusin mo out o mga darating na sa impeachment trial. Ayusin muna ng leadership nila bago nila gawin yung mga dapat nilang mga trabaho at sa kanila ipagpatuloy. So ganun ang dapat na gawin nila. So ngayon para sa atin ay kung yung mga quorum na ganyan ay dapat yan ay talagang kung totoo talaga naman halimbawa yung namatay yung isang senador o pwede siguro na mag-quorum o talagang ano nangyayari doon sa ilang senador at siguro kung talagang kung siguro yan ay isang buwan nang di pumapasok at pwede siguro magpalit na talaga na siguro ay hindi basta-basta ganun magpapalit. Yung sinasabi nga ng iba yung presiding kasi kung di ba mayroong sinasabi tayo na yung Senado merong merong sunod-sunod na kung paano ka mag-preside so kaya dapat magkaroon yung ruling ng Senado paano bang mag-preside to halimbawa di ba merong Senate President may Senate Pro Tempore parang merong vice yan or sunod-sunod dapat ganun yung ruling so ngayon kapag ganoon so doon sa quorum ay yung muna mag-preside halimbawa wala absence sila so tayo muna mag-preside para ituloy natin yung kung anong halimbawa mga batas na dapat natin ituloy para pagbotohan. So ngayon ay sa aking paningin ay hindi pa rin kahit ituloy nila kahit ituloy nila halimbawa isang batas na kanilang gustong ipasa sa tingin ko ay hindi pa rin yun maipapasa. Mapagdi-deliberate lang nila doon sa kanilang ginagawang official business but hindi pa rin yun mapapasa kasi nga lalabing dalawa sila dapat kasi majority diba kapag magpapasa ka ng batas dapat ipapasa ng lahat magbibilangan yan sangayon ba kayo sa batas na ito maipasa natin kung lalabing dalawa ka lang paano mayroon pang labing dalawa deadlock yun parehas kayo so dapat ay 13 ang magpapasa ng batas bago mapasa yung batas, di ba? Or anumang official business. So ngayon yung quorum ay hindi pa talaga totally kung ganyan yung 24 seats, hindi pa naman talaga nangangamatay yung mga ibang mga senador na kakampi ng mayorya. Hindi pa official dapat yan, di ba? Kasi maging official yan kung talaga namang tepok na yung mga kalaban nila or else talagang wala na kakayanan na umattend sa session, di ba?
Eh yung dalawa may kaso, merong remedy pa yun eh. Yung kagaya ni Senator Estrada, pwede siya magpaalam sa korte para umatin sa mga hearing. Si Senator De La Rosa na pwedeng lumitaw na lang siya bigla, kagaya nung nangyari noong nakaraan na session ng palitan nila si Cayetano. Lumitaw siya bigla, ayun, hinahabol siya ng ICC. So ayun, kagulo ngayon doon. E paano hindi mo pagbibigyan ng teleconferencing yun? Eh nagugulo yung Senado, nagkakaroon ng tense, pagbobotohan kayo ng ganun, nagtatalo-talo sila, hinahabol siya, diba? O eh, bakit di mo pagbigyan sa teleconferencing para makaboto siya or maka-attend siya dun sa mga hearing? Because of that, kasi mayroon siyang hearing pa eh dun sa doon sa ICC. Mayroon pa siyang pwede pa siya makahabol at legal remedy. So hindi pa totally po pwede niya pamblakan 'yon. So 'yon. O ngayon, pwede siya mag-attend doon sa hearing. So even though nga sinasabi ng ibang mga expert, kahit andun pa siya sa ICC sa Netherlands, pwede siya magpaalam doon para makadalo through teleconferencing sa mga hearing para maka-attend, lalo yung mga special na mga hearing or may parating niya yung boto niya bawat mga kung may papasa mga batas, di ba? So yun, kaya hindi idle yung dalawa kahit pa paano. So yun. So ngayon ipapatuloy natin. So dapat ay maging fair ang government mula Senate sa issue ni na Senator Estrada at Senator De La Rosa. So si Senator Estrada ay dapat mabigyan ng karapatan na makadalo sa mga hearing even in video conferencing at even Senator De La Rosa. So still they are part of Senate and their number should be counted in the 24 senator counts. So yun, dapat kasali pala sila sa count as senator kasi hindi pa naman sila convicted or forfeited yung nila eh. Kahit pa hinahabol si Senator De La Rosa ng gobyerno, hindi pa nang forfeited yung kanilang pagka-senador. So sila may karapatan pa bilang ibinuto ng taong bayan, di ba? Na makaparticipate doon sa mga hearing. So the government, the legal system, the government, kung meron mang kinaharap, may karapatan pa rin silang harapin o makadalo doon. Dapat hindi sila gigipitin yung karapatan nila doon na sila yung makadalo doon. Hindi po naman sila convicted o forfeited yung kanilang pagkasenador. Kagaya nung kay kay Barsaga. So pinorfeit na sila nung ethics. So hindi na siya po pwedeng attend ng mga session. Pero pwede pa siyang humabol sa para makabalik uli sa Supreme Court. Pero etong kina Senator Jinggoy at saka Senator De La Rosa, in legal case, hindi pa sila forfeit. So may karapatan pa sila. So ngayon hindi pa sila dapat ipitin ng ating gobyerno para doon sa kanilang karapatan na bilang hinalal na makadalo sa mga session para makapag-participate. Even though may legal case sila, pwede naman silang nakaposas dumating doon. Ang malaga nakatin sila roon, di ba? Or merong escort sila, hindi naman tatakas yun. Or yung even naman si Senator De La Rosa naman, nagkakagulo naman pag umaattend doon. So dapat bibigyan siya ng karapatan na maka-attend sa session. Dapat nga doon lang siya para doon sa mga session na yun, di ba? Para maka-attend siya bilang senador. Siguro kung doon na siya titira po pwede rin, hindi siya pwedeng arrestin doon. Ngayon kapag katapos ng pagka-senador niya, ayun, pwede na siyang damputin doon sigurado kung ano man dapat na case ang pwedeng isampa sa kanya na talaga namang under ng our legal system. May inahabol niya kasi yung ICC kasi nga wala ng jurisdiction ng ICC. Yun yung kanyang isa sa pinaka depensa niya doon. So yun. So ngayon ay so sana ay yung bilang na yun, kaya ngayon 12 dapat magharap-harap yung 24, even yung kung ilan sila makapaghaharap doon, at saka mag-insist yung minorya, yung nag-quorum, i-insist nila doon sa harap-harap nila session sa Monday or next week. I-insist nila kung gusto nila palitan yung kina Senator Cayetano. Doon sila magharap-harap, magbotohan sila. Sabi, para mas maganda harap-harap sila. At hindi talikuran na nag-session sila, papalitan na bigla. Hindi ba sa mag-reside lang sila, ikaw muna ngayon, absent sila eh. Di ba? Para tuloy natin ang laban natin ituloy. Paano ba natin tutuloy ito?
Kanya, iba, kayo nabanggit ko kanina. Hindi naman sila makapagpapasa ng batas doon, kanina 12 lang sila, di ba? Kasi nga, dapat mayorya, di ba? At least 13 para mapasa nila yung mga batas na yon, di ba? O ano mang mga itutuloy na, kasi madideliberate lang nila doon para doon sa mga batas na yon, na pag-usapan nila ano ba itong mga nakabindi ng mga batas na ito na dapat nating pag-usapan, at baka bubuo tayo pagdating ng darating na session na ata. So yun, so boses din natin na baguhin na ang ruling sa pagpapalit ng Senate presidency at mga leader ng mga komite. Siguro magawin na itong 3 to 2 years o 3 years kapag nailuklok na, at maaaring mapilitan kung nakasakit, yan, namatay, ano mang mabigat na pangyayari, at hindi absent lang, etc. etc. Diba? So yun, dapat prepare, magharap-harap ba yun? Para ganon. So, muli, naway gabayan kayo ng ating banal na Panginoong Diyos at Panginoong Kristo na nagbigay sa inyo ng pagkakataon na napaglingkuran sila sa pamahalaan na kanilang hindi talag para sa mga tao. So, naway dinggin ng Panginoong Diyos na bigyan ng mabuting pamahalaan ang mga tao at mag-intervention siya sa mga ganitong mga nangyayari. So, yun. So, muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino, mula pamahalaan at mga Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti at matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-abuso, korupsyon, at katiwalian. At yung mamamayan naman ay suportahan ang mabuting pamamahala, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, bagko suportahan yung mabuting pamamahala, pagpapairal ng patas na hustisya, karapatang pantao. Sabi yun, ay makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, at makikinabang tayo sa isang mabuting pamahalaan at mabuting lipunan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsaboses naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil sa mga isyong ito na ating pinumayan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.